Si Bob Samuels, kahit na matagumpay bilang assistant cameraman sa Hollywood at nakakatrabaho sa mga malalaking pelikula, ay mayroong pangarap na hindi maabot-abot. Si Mary Ellen Gornick. Magkapitbahay sila noong bata pa at matagal na niyang gusto si Mary Ellen, pero hindi siya nagkalakas ng loob na ligawan ito. Pagkalipas ng 15 taon, muling nagtagpo ang kanilang landas sa California. Si Bob ay isa ng respetadong tao sa industriya ng pelikula, at si Mary Ellen naman ay isang diborsyada at may anak na babae. Nang malaman ni Bob na single na si Mary Ellen, agad niya itong niyaya na makipag-date. Tuwang-tuwa naman si Mary Ellen na pumayag. Bukod sa kanilang nakaraan, naaakit din si Mary Ellen sa buhay ni Bob sa Hollywood. Dahil magkakaroon siya ng opportunity na makakilala ng mga artista at makapunta sa mga shooting. Para sa kanya ito ay kapana-panabik. Noong 1980, nagkaroon ng happy ending ang love story ni Bob nang mapangasawa niya ang babaeng kanyang pinapangarap. Inampon niya ang anak nito na si Nicole at nagsimula silang mamuhay sa suburbs ng Los Angeles. Alam ni Bob na mahilig si Mary Ellen sa marangyang buhay, kaya siniguro niyang maibigay ito sa kanya. Sa kabila ng magandang trabaho ni Bob sa industriya ng pelikula, nagsimulang manlamig ang kanilang pagmamahalan. Madalas kasing wala si Bob dahil sa mga shooting at naiiwan si Mary Ellen ng matagal. Para mabigyan ng libangan ng asawa, bumili si Bob ng prangkisa ng restaurant. Ngunit hindi ito naging sapat para kay Mary Ellen na nangangarap ng mas magarbong buhay. Habang wala si Bob, naghinala ito na kumukuha si Mary Ellen ng pera mula sa kanilang negosyo. Kumukuha nga si Mary Ellen ng pera mula sa kanilang restaurant. Ginagawa niya ito dahil gusto niya umattend ng mga party. Hindi ito pinamahalaan ng maayos bilang isang negosyo, kaya nag-alala si Bob. Sinabi ni Mary Ellen kay Bob na ayaw niyang magpakabisi sa paghihiwa ng mga kamatis at sibuyas. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Anwar Selcad, Mariel Libutan, Nita Castañeda, Chingay Michay, Itatseb ng Milan, Italy, Suraida Agting ng Jordan, Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas, Edwin Mariano ng Cabanatuan, Helen Garnett ng Riyadh na pinapa-shoutout sina Aleria, Mirana at Adam, at si Mayet Enanoria. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Matapos ang 6 na taon nilang pagsasama, naisip ni Mary Ellen na hindi pala ang buhay kasama si Bob ang inaasahan niya. Pakiramdam niya ay karapat-dapat siya sa mas higit pa. Iniwan niya ang kanilang bahay at lumipat sa isang kondo kasama ang anak niyang si Nicole. Noong 1986, iniwan ni Mary Ellen si Bob kasama ang isang sulat. Sa sulat, sinabi niyang nawawalan na sila ng spark sa kanilang pagsasama. Ngayon, malaya na si Mary Ellen at single muli. Walang makakapigil kay Mary Ellen sa kanyang walang katapusang party na lagi niyang gusto, kahit ang kanyang menor de edad na anak na si Nicole. Si Mary Ellen ay naging leader ng anumang magandang pagkakataon. Madalas niyang isinasama ang kanyang 16 years old na anak na si Nicole at ang mga kaibigan nito sa pag-inom at pag-bar hopping hanggang hating gabi. Para kay Nicole, nakikita ang kanyang ina na namumuhay sa isang paraang parang sa pelikula ay kapana-panabik. Si Mary Ellen ay naging cool na nanay para kay Nicole at sa kanyang mga kaibigan dahil hindi sila nagkakaroon ng problema sa pag-inom kapag kasama nila siya. Lahat ay kilala si Mary Ellen bilang cool. Mali na si Ellen ay lumalabas para mag-party kasama ang kanyang anak na babae. Hindi sila dapat magkaibigan, ngunit parang ganoon ang nangyayari. Si Ellen ay hindi kumikilos bilang isang ina, kundi bilang isang kaibigan sa kanyang anak na babae. Si Mary Ellen at Nicole ay mabilis na naging bahagi ng maraming tao sa pinakasikat na club ng LA. Doon nakilala at nahulog ang loob ni Mary Ellen kay Dean Groover. Si Dean ay kumakatawan sa music scene, club scene at party people, lahat ng pinapangarap ni Mary Ellen. Si Dean ay isang music promoter at kabilang ang LA Club. Noong una niyang nakilala si Mary Ellen, inisip niyang nakilala niya ang kanyang perpektong kapareha. Si Mary Ellen ay puno ng energy at ang kanyang paraan ng pananamit ay napaka-sexy. Hindi siya natatakot na magsuot ng kahit ano at halos lahat ay bagay sa kanya.
Samantala, sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili sina Bob at Mary Ellen na magkaibigan at nagkikita pa rin sila regularly. Nagtutulungan pa rin sila sa restaurant at naghati sa kustodya ng kanilang aso. Sa katunayan, nanatili silang malapit at may susi pa rin si Mary Ellen sa bahay ni Bob. Noong December 1988, sinubukan ni Mary Ellen na kontakin si Bob, ngunit hindi siya mahagilap. Hiwalay na sina Mary Ellen at Bob ng mahigit 2 taon. Nag-alala si Mary Ellen, kaya pumunta siya sa bahay ni Bob kasama si Nicole. Doon nila natagpuan ang isang nakakakilabot na eksena. Si Bob ay patay at ang kanyang ulo ay duguan. Nakita nila si Bob na nakahandusay sa sahig, duguan ang ulo at may tama ng baril. Nagpanik si Mary Ellen at tinawagan ang 911. Mabilis na dumating ang mga pulis ngunit wala na silang nagawa para kay Bob. Habang iniimbestigahan ang krimen, bumuo sila ng teorya kung ano ang maaaring nangyari. Ayon sa mga investigador, maaaring pumasok si Bob sa bahay para maligo at pagkatapos ay sinalubong siya ng salarin. Posibleng agad siyang hinampas at nawalan ng malay bago binaril. Ipinaliwanag din ng mga investigador kung bakit hindi makontak ni Mary Ellen si Bob noong mga araw na iyon. Tiningnan nila ang mga forensic clues tulad ng pamumuo ng dugo at temperatura ng katawan upang matukoy kung kailan pinatay si Bob. Napag-alaman nilang hindi siya pinatay noong mga huling oras o minuto, kundi mga 48 oras na ang nakalipas. Hindi maintindihan ng mga investigador kung bakit may gustong pumatay kay Bob Samuels, isang masipag na ama at asawa na minamahal sa kanyang propesyon. Inisip nila na baka pagnanakaw na nauwi sa karahasan ang motibo. May mga palatandaan na parang may naghalungkat sa bahay, pero walang senyales ng forced entry. Wala ring nawawalang mahahalagang bagay, naroon pa rin ang wallet at mga tseke ni Bob. Dahil mukhang hindi pagnanakaw ang motibo, mas nakakabahalang teorya ang nabuo. May gustong patayin si Bob. Planado ang pagpatay sa kanya. Ang tanong ngayon, ano sa buhay ni Bob ang maaaring magtulak sa isang tao para gawin ito? Nang magsimulang lumihis ang inisyal na teorya na ang pagkamatay ni Bob ay isang break-in. Sinimulang suriin ng mga pulis ang background ni Bob. May mga kaaway ba siya? Sangkot ba siya sa anumang uri ng madilim na deal sa droga? Isa ba siyang lasenggo? Malapit na ba siyang mabankrupt? Mayroon ba siyang business partner na boyfriend ni Mary Ellen? Si Dean Groover ay bumuo ng isang teorya na si Bob ay maaaring nagtago ng isang lihim na humantong sa pagpatay sa kanya. Iniisip niya na si Bob ay may maliit na sideline na negosyo sa pagbebenta ng film stock sa mga tao sa gilid ng movie industry. Noong panahon na si Bob ay nasa movie industry at gumawa ng ilang mga pangunahing pelikula, nagtatabi siya ng mga dulo ng pelikula at iniimbak ito sa kanyang garahe sa isang tagong lugar. Ang mga dulo ng pelikula ay may mga seksyon ng hindi nagamit na negative ng pelikula na natira sa isang reel. Mahal ang paggawa ng pelikula at ang mga mahalagang natitirang piraso na ito ay maaari pa ring magamit para sa iba pang mga production ng pelikula. Naniniwala si Dean na maaaring kinuha ni Bob ang mga dulo mula sa kanyang mga shoot ng pelikula at muling ibinebenta ang mga ito sa porn producer. Isa sa mga teorya ko ay kumikita si Bob sa pagbebenta ng mga natitirang pelikula sa mga gumagawa ng pelikula. May nakita akong resibo na nakatago sa opisina niya na may listahan ng mga pelikula at petsa. Dapat ay nandoon pa ang mga pelikula dahil ang petsa sa resibo ay kapareho ng araw ng kanyang pagkamatay. Walang makapagpatunay tungkol sa transaksyon na ito, pero ang paraan ng pagpatay kay Bob ay nagpapahiwatig na maaaring sangkot siya sa mga masasamang tao. Sa tingin ko, inisip agad ng mga investigador na posibleng pinatay si Bob o may nag-utos. Malamang, iimbestigahan nila kung sino ang may galit kay Bob at may motibong patayin siya. Sa huli, hindi nahanap ng mga pulis ang sapat na ebidensya para suportahan ang teorya ni Dean. Ngunit nais nilang masusing tingnan ang asawa ni Bob, si Mary Ellen Samuels. Sa mga kaso ng domestic homicide, alam ng mga investigador na ang mga pinakamalalapit na tao ay maaari ring maging marahas, kaya't ang asawa ay laging isinasama bilang suspek. Gusto ng mga tao na isipin na maraming mga pagpatayang random, ngunit sa katunayan,
80% ng mga ito ay karaniwang nauugnay sa isang taong malapit sa biktima. Ang mga investigasyon ng pulis ay nagsisimula sa pagtatanong tungkol sa asawa o karelasyon. Ngunit may malinaw na alibay si Mary Ellen. Magkasama sila ng kanyang anak na si Nicole buong linggo. At may mga time-stamped voice messages na nagkukumpirmang tinatawagan niya si Bob sa nakalipas na 2 araw. Wala silang dahilan para maghinala sa kanya dahil ang boses niya ay naroon sa answering machine ni Bob. Bagaman inalis na siya bilang suspect, binigyan niya ang mga pulis ng isang matibay na lead. Iniisip niyang may kakilala siya na maaaring gustong patayin si Bob. Sinabi ni Mary Ellen sa kanila na si Bob ay may relasyon sa hiwalay na asawa ng isang dating pulis na nagngangalang James Nolan. Si James Nolan ay isang taong mainitin ang ulo at mahilig sa mga baril. Siya ay isang dating pulis sa Costa Mesa at natanggal sa trabaho dahil naging marahas siya sa isang alitan sa bahay at nagpaputok ng mga baril na isang malaking pagkakamali sa mundo ng pulisya. Ayon kay Mary Ellen, ang relasyon ni Bob sa asawa ni Nolan ay naging masalimuot na sitwasyon. Sinabi ni Mary Ellen na palihim na nakikipagkita si Bob sa asawa ng pulis. Sinabi niya na ang love triangle na iyon ang dahilan kung bakit patay na si Bob. Mula sa pananaw ng mga detective, ang impormasyon tungkol sa isang taong may mabilis magalit, may mga baril, at may nasisirang relasyon na kilalang seloso ay isang mahalagang lead na dapat sundan. Ang mga pulis ay may unang solidong lead sa brutal na pagpatay kay Bob Samuels, ngunit may iba pang mga lihim sa kanyang buhay. Kung ang mga lihim na iyon ay mabubunyag, maaaring magresulta ito sa blackmail o pagpatay. Ngunit nang tanungin ng mga pulis si James Nolan, nakumbinsi silang hindi siya ang pumatay. Napatunayan ni Nolan na wala siya sa lugar ni Bob Samuels sa oras ng pagpatay at walang DNA, fingerprints, o iba pang pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa crime scene. Sinuri ng mga investigador ang impormasyon, ngunit mabilis nilang inalis si Nolan dahil walang ebidensya na sumusuporta sa mga alegasyon. Ang investigasyon ay humantong sa maraming dead ends at hindi pa rin natutukoy ng pulisya kung sino ang pumatay kay Bob Samuels. Gayunpaman, hindi nagbago si Mary Ellen. Patuloy niyang gustong-gusto ang magandang buhay at siya pa rin ang sentro ng party kasama ang kanyang bagong kasintahan na si Dean Groover. Pumapasok sila sa club, tinitingnan ang paligid at sinasabing, bumili ng inumin para sa lahat, na hindi iniisip kung sino ang magbabayad. Sa kakaibang paraan, ang kamatayan ni Bob ay nagbigay kay Mary Ellen ng mga paraan upang mamuhay ng marangyang buhay na hindi niya kayang ibigay noong siya'y buhay pa. Pagkatapos ng pagpatay, nakakuha si Mary Ellen ng halos kalahating $1,000,000 mula sa ari-arian ni Bob. Ngunit hindi lamang si Mary Ellen ang nakakaranas ng magandang buhay. Ang kanyang 16 years old na anak na si Nicole ay kamakailan lamang na-engage sa isang lalaki na nagngangalang Jim Bernstein. Si Jim ay nasa kalagitnaan ng 20s, bagong salta sa Hollywood at laging nagyayabang na malapit na siyang sumikat. Siya ay isang tipikal na lalaking taga-Jersey na madaldal at laging nagsasabi ng maraming kwento, ngunit hindi naman talaga siya matapang. Nakilala ni Jim sina Nicole at Mary Ellen sa isang bar ilang buwan bago pinatay si Bob Samuels. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng electronics nang makita niya si Nicole Samuels. Agad siyang nahumaling. Si Nicole ay 16 or 17 years old noon, napakaganda at napakabait. Lubos siyang naakit kay Nicole at tila sinang-ayunan ni Mary Ellen ang relasyon. Lubos na in love si Jim kay Nicole, kaya't nagsimula siyang gumastos ng kahit ano upang mapasaya ito. Tulad ng kanyang ina, tinitingnan ni Nicole ang mga lalaki bilang mga taong narito upang alagaan, pasayahin at sambahin siya. At iyon mismo ang ginawa ni Jim kay Nicole. Binilhan niya si Nicole ng mamahaling alahas at tinrato siya na parang diyosa. Ngunit ang patuloy na gastos para mapanatili ang pagmamahal ni Nicole ay mas malaki kaysa sa kinikita niya sa pagbebenta ng mga TV. Kaya't nakahanap si Jim ng paraan para mabilis na kumita ng malaking pera na nangangahulugang kailangang makipagsapalaran siya sa mapanganib na mga tao. Nakausap niya ang isang tao o natuklasan ang pagkakataon na magsimula sa pagbebenta ng cocaine.
kaya nagsimula siyang maging middleman na nag-aayos ng pickup at pagbili mula sa iba't ibang lugar. Nang nagkaroon na siya ng pera, nag-propose si Jim at na-engage kay Nicole. Halos 6 na buwan matapos barilin at patayin si Bob Samuels sa kanyang tahanan. Patuloy na nag-e-enjoy sina Mary Ellen, Nicole at Jim sa walang katapusang party. Lahat ng mga lead na sinundan ng mga detective ay nauwi sa wala. Ngunit bigla, nakatanggap ang pulisya ng isang anonymous na tawag. Ang mga investigador ay nasa isang dead end, walang mga bakas kung sino ang gumawa ng hindi kapanipaniwalang bagay na ito kay Bob at kung sino ang gustong magpapatay sa kanya. Isang misteryosong tumawag at nagsabi na si Jim Bernstein ay sangkot sa kamatayan ni Bob Samuels. Totoo kaya ito o magdudulot lang ito ng isa pang pagkabigo para sa pulisya? Pagkatapos ng 6 na buwan ng dead ends, ang anonymous na tawag ay nagturo na ngayon ng isang suspect sa kamatayan ni cameraman Bob Samuels, si Jim Bernstein, ang kasintahan ng anak ni Bob na si Nicole. Kilala si Jim Bernstein sa investigasyon ng pagkamatay ni Bob Samuels dahil sa kanyang kaugnayan kay Mary Ellen at Nicole. Malaki na ang bahagi ni Jim sa buhay ni Nicole bago pa ang pagpatay kay Bob. Ngunit may iba pa bang nag-uugnay sa dalawang lalaki at siya ba ang nasa likod ng pagpatay? Inimbitahan ng pulisya si Bernstein para sa pag-iimbestiga. Umaasang ang pressure ng interrogation ay magbibigay ng mga lead kung sino ang pumatay kay Bob Samuels. Ano ang masasabi mo tungkol sa pagkamatay ni Bob Samuels? Wala akong masasabi. Nakilala ko siya ng ilang beses. Iyon lang. Paano naman si Mary Ellen? Ano ang tungkol sa kanya? Nakakuha siya ng maraming pera pagkatapos mamatay si Bob, halos kalahating milyon. Oo, ano ang masasabi mo tungkol doon? Siya ay isang mabait na babae, talagang mabait. Pagkatapos ng interrogation, kumbinsido ang pulisya na may itinatago si Jim Bernstein. Nakakuha ang mga investigador ng search warrant para sa kanyang tahanan ngunit wala silang nakita. At dahil walang matibay na ebidensya, hindi nila siya maaresto. Ngunit ang pagiging focus ng investigasyon ay nagbigay ng hindi kapanatagan kay Bernstein na hindi alam ng pulisya. Tinawagan niya ang kanyang dating boss na si Matt Rao at sinabing may sikreto siyang itinatago at natatakot siyang malapit nang malaman ng pulisya ang katotohanan. Hindi sinabi ni Jim sa kanyang kaibigan kung ano ang eksaktong ginawa niya, ngunit sinabi niyang gumawa siya ng isang kahila-hilakbot na krimen para sa pera. Natatakot na siya dahil hindi siya nakakatanggap ng pera, ayon sa kanya. Nakuha na ng babae ang pera. Ang paraan ng pagsasalita sa telepono ay napaka-misteryoso na hindi niya mapagdugtong ang mga kwento. Sinabi ni Matt, "Nandito ako para sa iyo hanggat kaya ko." Ano man ang kinasasangkutan ni Jim Bernstein, malinaw na natatakot siya dahil sa pera at isang babae. Sinabi ni Jim na may nanliligalig sa kanya at kinakabahan siya. Ngunit pagkatapos nilang mag-usap, hindi na nakarinig si Matt mula kay Jim. Nang hindi na tumawag si Jim, hindi alam ni Matt kung ano ang iisipin. Maaaring umalis na siya ng bayan. Ang focus na ng mga pulis ay na kay Jim Bernstein bilang suspect sa pagpatay kay Bob Samuels, ngunit iniisip nila na hindi ito nag-iisa. Samantala, ang kilos ni Mary Ellen Samuels ay nagsisimulang magpataas ng kilay at hinala. Kumilos siya na parang ang pagpatay kay Bob Samuels ay isang saradong kabanata sa kanyang buhay. Ginugugol niya ang $250,000 na nakuha niya at nag-e-enjoy sa kanyang bagong yaman nang walang tigil. Pumunta si Mary Ellen kasama ang kanyang kasintahan sa Cancun at nagpa-picture siya na may $20,000 na perang nakabalot sa kanyang katawan. Kahit na walang anumang tiyak na nag-uugnay kay Mary Ellen sa pagpatay, kumbinsido ang mga detective na may itinatago siya. Habang tumatagal, pinaghihinalaan nila na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang asawa, ngunit hindi nila alam kung paano. Kahit na kumbinsido ang mga detective na may kinalaman siya, ang pagdududa ay hindi katulad ng pagkakaroon ng ebidensya, kaya walang sapat na dahilan upang arestuhin siya. Naghahanap ang pulisya ng isang bagay na mag-uugnay kina Jim Bernstein at Mary Ellen Samuels sa krimen na pinaghihinalaan nilang parehong kasangkot. Ang investigasyon sa pagkamatay ni Bob Samuels ay natigil, ngunit noong June 27, 1989, isang tila walang kaugnayang insidente
ang nagbago ng lahat sa kaso ni Samuels. Ang nakakagulat na pagkadiskubre ng isang patay na katawan ay nakita sa mga burol sa labas ng Ventura, California, halos 70 miles ang layo mula sa Los Angeles. Ito ay itinago sa isang liblib na kanal sa gilid ng kalsada at naaagnas na. Maliwanag na naroon ito ng 3 o 4 na linggo. Kapag maamoy mo ang isang patay na tao, alam mo na kung ano ang amoy nito. Mahirap itong lapitan kung hindi ka sanay. Sa kabila ng kondisyon ng katawan, nakuha ng pulisya ang mga fingerprint mula sa hindi kilalang bangkay. Ang pagsusuri sa lab ay nagkumpirma ng tugma at isang pangalan na naka-attach sa record ng pulisya, si Jim Bernstein. Ang record ay para sa pagpapanggap bilang isang pulis at pag-issue ng mga peking tseke. Hindi alam ng mga sheriff ng Ventura na ang pulisya ng LA ay tinitingnan si Jim Bernstein bilang isang suspect sa pagkamatay ni Bob Samuels. Ang tanging impormasyon na mayroon sila ay ang record ng pag-aresto ni Jim Bernstein. Nagbigay ito ng kanyang dating employer na si Matt Maui bilang isang contact, kaya doon nila sinimulan ang kanilang investigasyon. Sinabi ni Matt sa kanila ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa pagpunta ni Jim sa mga pulis at mga droga at taong kinasasangkutan ni Jim. Ibinigay din ni Matt ang address ng apartment ni Jim sa LA at nang dumating ang mga sheriff upang saliksikin ang bahay ni Jim, natuklasan nilang hindi lamang sila ang nag-iimbestiga kay Bernstein. Sa kanilang paghahanap sa apartment, natagpuan nila ang kanyang address book at isang kopya ng search warrant na ginawa ng Los Angeles Police Department. Nakipag-ugnayan ang Ventura Sheriff's Department sa LAPD at ipinaliwanag na si Jim Bernstein ay isang suspect sa pagpatay kay Bob Samuels. Naniniwala ang LAPD na may koneksyon sa pagitan ni Jim Bernstein at Mary Ellen at sa pagkamatay ni Bob, ngunit hindi nila mapagtama ang ebidensya. Ang interogasyon ng LAPD kay Bernstein ay lalo pang nagpatibay ng kanilang hinala, ngunit ang kanyang pagkamatay ay humadlang sa kanilang investigasyon. Bukod sa mga taong kinasasangkutan ni Jim Bernstein na napakamapanganib, hindi siya matalinong tao. Hindi mo dapat bantaan ang mga taong pinapadalhan mo ng cocaine na sasabihin mo sa pulisya kung hindi sila magbibigay ng pera. Sa mga ginagawa niya at mga ingay na nililikha niya, maliwanag na may masamang mangyayari sa kanya. Namatay ba si Jim Bernstein dahil sa kanyang pagbebenta ng droga o may kaugnayan ang kanyang pagkamatay sa pagpatay kay Bob Samuels? Paano nga ba nasangkot si Mary Ellen dito? Walang maisip na sagot ang mga pulis hanggang sa may isang tao na tuluyang sumuko dahil sa bigat ng lihim na hindi na niya kayang itago. Nang pinilit siya, bumigay siya at sinabi, "May alam ako tungkol kay Jim Bernstein at Bob Samuels." Ang mga detective ng LAPD at ang Ventura County Sheriff's Department ay nagsanib puwersa sa investigasyon ng pagpatay kina Jim Bernstein at Bob Samuels. Natuklasan sa paghahanap sa apartment ni Jim Bernstein ang kanyang address book at nagsimula ang pulisya na tanungin ang bawat contact niya. Maliwanag na may koneksyon sa pagitan nina Jim Bernstein at Bob Samuels. Alam na ng pulisya na nabanggit ni Jim sa kanyang dating boss na sangkot siya sa isang kahila-hilakbot na krimen. Sinabi niya, "May ginawa ako, may talagang mali akong nagawa." At nabanggit na may isang babae na nakakuha na ng pera at pinapahirapan siya. Sa kanyang mga kaibigan, hindi na siya ganoon misteryoso. Nakakagulat, habang tinatanong ng pulisya ang mga contact ni Jim, halos lahat ay alam ang lihim ni Jim, na binayaran siya ni Mary Ellen Samuels para patayin ang kanyang asawa na si Bob. Walang sapat na ebidensya para maaresto si Mary Ellen. Ngunit ang mga interview sa mga kaibigan ni Bernstein ay nagbigay sa mga detective ng isang solidong lead. Halos lahat ay nabanggit na ang huling lugar na tinirhan ni Jim bago siya mamatay ay sa isang babaeng nagngangalang Ann Hambley. Hindi lamang kilala ni Ann si Jim Bernstein, may malapit din siyang koneksyon kay Mary Ellen Samuels. Magkaibigan sina Mary Ellen at Ann Hambley. Nagsho-shopping, nagpa-party, at nagba-bar hopping ng magkasama. Pinuntahan ng mga detective ang bahay ni Ann Hambley at tinanong siya tungkol sa kanyang relasyon kay Jim Bernstein. Sinabi ni Ann na naninirahan si Jim sa kanya dahil natatakot siya sa humahabol na mga karibal na drug dealers. Ngunit ayon kay Ann, kamakailan lang umalis si Jim dahil nag-away sila isang gabi
dahil sa isang programa sa telebisyon. Bigla itong umalis ng bahay at hindi na bumalik. Ngunit maraming detalye ng kwento ni Anne ang hindi tugma. Hindi niya sinasagot ng diretsahan ang mga tanong at parang paligoy-ligoy ang kanyang mga sagot. Isa pa, hindi basta na lang aalis ang isang tao na mag-iiwan ng lahat ng kanyang personal na gamit, lalo na kung pansamantalang naninirahan lamang. Ngunit ang huling lugar na alam na tinirhan ni Jim bago siya mamatay ay kay Anne. Alam ng mga pulis na siya ang nag-uugnay sa tatlong tao, sina Bernstein, Bob Samuels at Mary Ellen. Sinabi ng mga investigador kay Anne na sinabi ng mga kaibigan ni Jim na binayaran siya ni Mary Ellen para patayin si Bob. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng ginawa ni Mary Ellen mula sa simula. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin, sabi nila. Sinabi nila kay Anne na alam nila ang koneksyon niya sa mga pagpatay at pinilit siyang magsalita tungkol dito. Nang pinilit ng mga investigador si Anne Hambley, bumigay siya at sinabi na may alam siya tungkol kina Jim Bernstein at Bob Samuels. Bigyan mo ako ng immunity, hindi ako pwedeng makulong, hindi ko kaya, sabi niya. Pumayag si Anne na sabihin ang lahat sa pulisya at sa wakas ay nabuksan ang mga kaso ng pagpatay kina Bob Samuels at Jim Bernstein. Ikinuwento ni Anne ang isang nakakagulat at planadong pagpatay na sumira sa maraming buhay. Ibinunyag niya ang lahat ng detalye sa mga pulis, bawat tao, bawat plano, bawat motibo. Nagsimula ang sabwatan halos 1 taon bago natagpuan ang bangkay ni Bob Samuels. Determinado si Mary Ellen na mamuhay ng marangyang buhay at matagal nang naghahanap ng taong papatay sa kanyang asawa. Hindi niya itinago ang kanyang plano na patayin si Bob. Sa katunayan, hayagan niyang tinatanong ang mga tao sa mga bar at nightclub, "Gusto kong patayin ang asawa ko, matutulungan mo ba ako?" Nang pumasok si Jim Bernstein sa buhay ni Mary Ellen, natagpuan niya ang tamang tao para sa trabaho. Madaling maimpluwensyahan si Jim. Kulang siya sa kumpiyansa sa sarili, gusto niyang isipin ng mga tao na siya ay cool. At in love siya sa anak ni Mary Ellen na si Nicole. Si Mary Ellen Samuel ay isang master manipulator. Mahusay sa paghahanap ng mga taong mahina at madaling kontrolin. Si Jim Bernstein ay isa sa mga taong iyon. Nang ma-in-love na si Jim kay Nicole, nagsimula si Mary Ellen na magtanim ng mga kwento tungkol kay Bob. Sinabi niya na matagal nang may ginagawa si Bob kay Nicole. Sinabi pa niya kay Jim na sexual na inaabuso ni Bob si Nicole, kahit na walang ebidensya na sumusuporta sa mga alegasyon ni Mary Ellen. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang manipulation. Pumayag si Jim na patayin si Bob Samuels kapalit ng pera at upang ipaghiganti ang mga sinasabing ginawa ni Bob kay Nicole. Hindi kailanman napatunayan kung si Jim ang aktwal na pumatay kay Bob noong araw na iyon. Hindi malinaw ang mga pangyayari kung paano namatay si Bob Samuels. Hindi alam kung si Jim lang ba ang gumawa o may kasama siya. Pero alam natin na si Bob Samuels ay namatay at si Jim ang nasa likod nito sa ilang paraan. Upang makumpleto ang kanyang plano, nag-iwan si Mary Ellen ng mga peking mensahe sa answering machine ni Bob gaya ng, "Nandyan ka ba? Sinusubukan kitang tawagan ng ilang araw na. Pakitawagan ako kapag nakuha mo ang mensaheng ito." 2 araw ang lumipas ay sa kanya pinuntahan si Bob na alam niyang patay na at naliligo sa sariling dugo. Ngunit hindi lahat ay ayon sa plano. Pagkatapos ng pagpatay, nagsimulang isipin ni Jim Bernstein na ginagamit lang siya. Matapos putulin ni Nicole ang kanilang engagement at nang magsimulang magtanong ang mga pulis, nagbigay siya ng mga pahiwatig sa kanyang mga kaibigan na maaaring ibunyag niya kung ano talaga ang nangyari kay Bob Samuels. Ngunit hindi papayag si Mary Ellen na mangyari iyon at siya ay mas matalino upang panatilihing malinis ang kanyang imahe. Nilapitan ni Mary Ellen si Anne at iminungkahi na hindi na pababayaran ang utang na $2,000 kung tutulungan siya ni Anne na alisin si Jim Bernstein. Agad silang nagplano at kinumbinsi ang kanyang kasintahan at isa pang lalaki na patayin si Jim at itapon ang kanyang katawan sa Ventura Hills. Si Jim Bernstein ay itinulak sa gilid ng bangin ng kasintahan ni Anne na si Paul Goll, at ang kaibigan nitong si Daryl Edwards, binayaran ni Mary Ellen si Hambley ng $6,000 para dito.
At iyon na ang huling beses na narinig si Jim hanggang sa natagpuan ang kanyang bangkay. Ang pag-amin ni Anne ay nagpakita na si Mary Ellen ay isang babaeng nagsinungaling para sa kanyang pagmamahal sa pera. Sa wakas, nagkaroon na ng sapat na ebidensya ang mga pulis upang arestuhin si Mary Ellen at litisin siya para sa pagpatay sa kanyang asawa at sa kasintahan ng kanyang anak na si Nicole. Si Nicole ay hindi kailanman sinampahan ng kaso o pinangalanan sa sabwatan. Noong January 26, 1990, inaresto si Mary Ellen at hinalughog ang kanyang tahanan. Natagpuan ng mga investigador ang isang Polaroid na litrato niya na nakasuot lamang ng pera mula sa insurance ng kanyang asawa, ayon sa Los Angeles Times, at siya ay binansagan bilang Green Widow. Inaresto sina Gall at Edwards para sa pagpatay kay Bernstein. Parehong umamin ng kasalanan sa second-degree murder kapalit ng kanilang testimonya laban kay Mary Ellen. Hinatulan sina Gall at Edwards ng 15 years hanggang habambuhay na pagkakakulong. Pinalaya sila noong 2009. Noong Mayo 1994, nahatulan si Mary Ellen ng kamatayan. Subalit ang kanyang sentensya ay binago sa habambuhay na pagkakulong ng walang posibilidad ng parol. Si Mary Ellen Samuels ay kasalukuyang nakakulong sa Central California Women's Facility sa Chowchilla. Siya ay ipinanganak noong Setyembre 3, 1947, kaya siya ay 77 years old na ngayon.